ni Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. na itinuturing na bayani ng demokrasya. Ang ilan, sa sobrang pagkaidolo kay Ninoy, ipinangalan pa ang kanilang anak sa kanya. Kilalanin natin ang ilan sa kanila sa report ni Cesar Apolinario on assignment. Mula sa eskulturang likha mismo ng kanyang ama hanggang sa pinakaunang handog na natanggap niya pagkasilang. Hindi maikakaila ng 28 anyos sa si Benigno Aquino o Chino na #1 fan ng kanyang pamilya ni Benigno Aquino Jr. o Ninoy para sa marami. Lolo ko talaga yung nagpangalan sa akin. Sobrang fan kasi talaga sila ni Ninoy. Siguro nandun na rin yung feeling na parang sikat ka. Pressure din na dala-dala mo yung pangalan niya. At dahil sikat ang kanyang pangalan, aminado si Gino na minsan na niyang sinubukang gamitin ang impluensyang nakakabit dito. Nahuli kami sa meeting the red light ata yun para makalusot lang. So binigay ko yung ID ko. Sabi ko, ako po si Benigno Aquino. Si Presidente nga sumusunod sa batas papi ko. So napahiya lang ako na. So after that, hindi ko na ginamit yung ID ko. Pero tila mas mabigat na responsibilidad ang nakaatang sa mga tunay na kadugo ni Ninoy. Ito ang ramdam ng 26 anyos sa si Jiggy o Justin Benigno Aquino Cruz, ang nakaangklang responsibilidad sa kanyang pangalan. Lalo pat apo siya mismo ni Ninoy sa panganay na anak na si Paulcy Aquino Cruz. Carrying the Aquino name, may big responsibility ka talaga. Kasi ang tinuro nung lola ko na talagang may pangalan nakakabit sa inyo, alagaan mo. Hindi man naabutan ni Jiggy ang kanyang lolo Ninoy, hanga raw siya sa pagtataguyod dito sa kanyang pamilya. Namatay yung tatay niya when he was only a teenager. So bilang panganay na lalaki, so parang meron siyang responsibility being man of the house, man of the family. What can one man do? I have no army, I have no following, I have no money. I only have my indomitable spirit. Bagamat kilala na raw noon ng mga Aquino sa politika, ang lolo ni Ninoy na si Serviliano Aquino ay isa sa mga general noong panahon ni Emilio Aguinaldo. At ang kanyang ama naman na si Benigno Simeon Aquino Sr. ay nagsilbing vice-presidente ni Jose Laurel sa Japanese-sponsored government sa Pilipinas. Tila binago raw ni Ninoy ang imahe ng mga Aquino. Kasi ang kanyang ama ay naakusahan na isang kolaborador. Sapagkat naging vice president siya ni President Laurel. So alam naman natin na noong mga panahon iyon, post-war era, masyadong pangit ang naging imahe ng mga nakipagsabuan. Sa murang edad kasi gumawa na si Ninoy ng sarili niyang pangalan. Siya ang pinakabatang nahalal na mayor sa edad na 22. Siyang tinuturing na pinakabatang vice-gobernador, mayor, at pinakabatang senador sa edad na 44 na taon. Ganon din, bilang isang journalist, pinakabatang war correspondent sa Korea. So hindi natin matatawaran yung kanyang papel sa lipunang Pilipino. Bakas pa sa alaala ng marami sa atin ang kontribusyong iniwan at tinaguriang Wonder Boy of Philippine Politics. At ilang henerasyon man ang lumipas, hindi na marahil maaalis ang mga katagang bayani at demokrasyang nakakabit na sa kanyang pangalan. Cesar Apolinario, GMA News. Abangan